Maayong adlaw sa tanan, salamat sa higayon o oportunidad nga gihatag sa Dios kanato nga makahimo kita padayon sa tumulaton o long time no see, no? Tungod kay naay mga butang mga abarya no, sa kinabuhi. Apan salamat sa Dios tungod kay nagahatag siya kanato karon og dugang oportunidad, pribilehiyo nga makabasa kita padayon sa iyang pulong, makapamalandong o makapanugyan mo usab sa atong mga alampuan diha sa Ginoo. So sayod kitang tanan nga grabe ang trahedya no na ang kalamidad nga nag-abot pag-ulang sa pipila ka nga inadlaw. Apan salamat sa Dios kay ginaspire kita niya dinhi nga part sa Mindanao o na may mga porsyon nga napiktuhan ni atong bagyong Udit, pero mostly daghan kaing nangaigo no, labi na particularly sa Visayas area o even sa ako usab no nga mga igsoon, may tutulo ako ka mga igsoon na asa napiktuhan usab diha sa Kabadbaran, among kinamagulangan o ang akong manghod nga duha diha sa Surigao City. O salamat kay ang sa Surigao na anay kontak o nakagawa siya, o apan ang ako ang amo nga younger sister nga naa sa Dapa, Siargao up to this day wala pa mi update. Og please pakitabang kamo sa pagpangamuyo usab ang ato ang mahimo nini is pag inampuay og as we can kung unsa ato pwede nga matabang dili lang sa ako nga family but also sa tanan. I know nga daghan usab karon nga nagapaminaw nga naapod mo'y mga kaliwatan no nga naapektuhan sa mga areas diin natamaan ini nga bagyo. Salamat sa Ginoo tungod kay siya man sa gihapon ana ay pagkontrol ining tanan. Busa padayon nato siyang daygon, himayaon o alagaron sa atong kinabuhi tungod kay worthy ang Dios nga ialagad, i-serve regardless sa ato nga mga na-experience sa kinabuhi as of this day. Dili karong higayon magaadto kita sa ato nga pagpadayon sa atong buluhaton. Magatungyan kita diha sa Ginoo pinagi sa pagpangamuyo. Amahan og Dios nga langitnon, salamat na usab sa oportunidad higayon nga imong gitugot kanamo nga makapadayon sa pagbasa, pagsabwag sa imong pulong, pagpaamot niini ngadto sa mga katawhan, especially Father sa tanan nagapaminaw karon dinhi sa local sa maabtan ini nga signal ini maong radio station, and even fathers tanan mga Facebook friends, mga kagalaan nga nagapaminaw karon. I hope and I pray nga ang balaang espiritu padayon sa paglihok, paggamit sa imong pulong, pag-convict, pag-encourage, pag-inform, ginamit imong pulong ngadto sa matag usa nagapaminaw karon. Amahan panalangini ang tanan karon nga makadungog niini o bisan pa man nagapray pud ako Ginoo sa tanan nga mga apektado nga mga individuals sa bagyo nga bag-ulang miabot. I pray o God nga ang imuhang mga plano kabubuton sa mga tag-usa kinabuhi ma-fulfill, matuman according sa imong panalangin. This I pray in Jesus' name. Amen. Nini karong higayon, salamat sa Dios kay makahimo kita padayon sa atong buluhaton o gikalipay nato og dako tungod kay ang iyang pagkamatinumanon nagapadayon gayod sa ato ang mga kinabuhi o dili lang sa mga maayong butang but even sa mga usay lisod kaayo masabtan. Padayon natong tun-an karon ang ani kita sa Acts chapter 1 verses 6 down to verse 11. Nagahisgot kita padayon about Christ build the church through Spirit-indwelt Christians. Ato makita nga gipakita gyud dinhi sa writer kung unsa o paano ang Dios nagabuhat sa iyang dugay na kaayong gi-promise. Og hangtod karon padayon nga ginahimo, padayon pa niyang ginapanday, padayon niya nga gina-build kini nga iglesia. That's why padayon pakihapon ang pagpanangyaw diha sa pulong sa Ginoo. Now, dinhi sa verse 6 nagaingon
gipili na ko ang Cebuano nga lingwahe tungod kay masabtan na to pag maayo clearly ang gisulti dinhi. Gisulti sa verse number 6, sa pagkatigom nila gipangutana nila si Jesus, Ginoo, tukuron mo ba pag-usap niining panahon na ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon o mga adlaw gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kung kano sa akin ni mahitabo. Apan, kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom o mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, o sa Samaria, o sa tibuok kalibutan. Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit, samtang nagtanaw sila kaniya. Og siya, wala na nila makita, kay gisalipdan man siya panganod. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti, nga mitungha pagkalit og mibarog tupad kanila. Miingon kanila, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi og nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit mobalik sa samang paagi sa iyang pagkayap ngadto sa langit. Ato makita din higala ang gipresent sa writer, gipresent niya about the foundation of the church. Sa pagsugod sa church, o gi-explain niya, gi-plaster niya ang mga kamatuoran nga dapat masabtan sa tanan nga mga magtutuo o ngadto sa mga tao nga kailangan maabtan ni ining mao nga gospel. Ato makita igala that it has been long debated what is the true religion, who is the founder, how did it started, who are the true followers of it. Even up to this day, siging dinibatihay, siging lalis, siging inawayay tungod kay about naghisgot about true religion, kung kinsa ang tinuod, kinsa ang founder, kinsa ang sugod diini, paano kini nagsugod, or kinsa ang tinuod ng mga followers niini. Some were misguided, discouraged, frustrated, and became an atheist, and so on and so forth. Daghan mga tao nga lahi ang impact dito sa ilaha. The way even ang Christians nagpresent niini, nahimo sing inawayay, o instead of showing love to others, dili na hinoon makita ang love, puro kasuko, puro himo og dili maayo, pagsulti og dili maayo toward others. And that's why sometimes nagmislead kanto sa uban, na misguide ang uban, og ang uban nawad-an og pagtuo diha sa Ginoo because of niya na mga wrong mga actuations nga ato makaplagan, masaksihan from time to time sa atong kapanahonan karon. But remember that the church was founded by Christ Himself. Gitukod o na-found ang church pinaagi kay Kristo based sa nakasulat dinhi sa atong gibasa sa Acts chapter 1. The founder was God Himself, came in a form of a man. In a form of man, died, risen, ascended up on high, and is coming again. Ang nag-found ini ang Dios mismo. Ang Dios nga nagpakatao, o ang Dios nga gilansang dito sa cross, nampatay siya sa iyang human side, human aspect sa iyang pagkinabuhi, nabanhaw siya, o ningkayab sa langit, o siya nagpromise kumubalik siya. Sumala pa sa Galacia 4:4 nagaingon, apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon, ang Dios mipadala sa iyang anak nga natawo og babay, natawo ilalom sa kasuguan. Ang perfect timing nga pag-adhi ni Kristo mao kadtong time nga maunang panahon nga gitawag nga hinog
exact time nga diha gipadayag niya o giperform niya ang aktual nga sakripisyo aron maluwas, mabayran ang pagkamakasala sa mga tao niini nga kalibutan o maging effective kini samtang ang tao mutuo o mudawat kaniya. According to verse 5, unsang purpose din higisulti ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Galacia aron sa pagtubos sa mga nailalom sa kasuguan, referring to Jewish people, the Israelites people, aron kita managdawat sa pagkasinagop ingon nga mga anak, referring sa tanan nga mutuo, sa tanan nga musalig ug mutugyan sa kinabuhi, sa tanan nga mga rasa sa tao, mahudiyo man siya or madili, adunay gipakita ang Dios nga patas nga tsansa nga sila sa dihang makasabot, mudawat, mutuo, mudawat, mutugyan sa kinabuhi sa Dios. Pinaagi sa sumala sa versikulo 5, nagingon siya dinhi, aron sa pagtubos sa mga nailalom sa kasuguan, aron katong nagsigbantay sa kasuguan aron maluwas, pwede sila maluwas, pinaagi kay Kristo, aron kita managdawat sa pagkasinagop ingon nga mga anak, referring to those people who did not know God, referring sa mga pagan, mga godless nga mga tao, once nga madunggan nila ang gospel, pwede silang maluwas. According ni Luke chapter 24 verse 51 nag-ingon, og samtang nagpanalangin pa siya kanila, siya mipahawa gikan kanila og gibayaw ngadto sa langit. Higala ang founder sa tinuod nga iglesia mga mao si Kristo Jesus, ang Mesiyas, ang anak sa Dios. Siya tinuod nga namatay, siya tinuod nga nabanhaw, o siya nga tinuod nga mingkayab sa langit. Dili lang usa ka tawo ang saksi niini, but multitude nga mga witnesses nakakita sa pagkayab niya. Bot pasabot igala, dili ni basta-basta o dili siya istorya lang, kundi recorded siya sa pulong sa Ginoo o napamatud-an sa daghang kaayong mga tao. Ang atong founder mao si Ginoong Hesukristo. Now of course sa atong kapanahonan karon daghan kaayong mga kulto, daghan mga cultism nga nagapanglugwa even sa time pa sa mga apostoles naa na daan og ning samot na karon. Mark of cultism is known by its founder. Hinumdumon na to ikala. Hinumdumon na to nga ang daghan mga cultism karon makita na to sa ilang founder. Kung ang founder ganila dili si Kristo, dili si Ginoong Hesukristo, dili ang anak sa Dios, mabilong siya sa fake, false and misguided beliefs. Whatever nga religion, whatever nga mga pagtulunan nga dili si Ginoong Hesus ang founder, belong siya sa delikado nga pagtulunan, because the true Christianity's founder was Christ. He died, He was resurrected, and is coming again. Daghan ng mga pagtulunan around the world claiming to have their own founders, pero ang ilang founder gianak, namatay, pero hangtod karon wa pa nga banhaw. The only founder nga tinuod yun nabanhaw, sinaksihan sa daghang kaing mga witnesses, mao ang founder sa Christianidad nga mao si Kristo. Ikaduha nga makita nato sa atong gibasa sa Book of Acts is that the church is composed of spirit indwelt believers. Now, as of today, daghan mga tao nga claim nga sila Kristohano man pud mi, Christian man pud mi, we believe in God. Daghan kay mga claimants o gani pa daghan sa mga claimants na pakita pag power gahom na sila kapasidad sa paghimo og mga miraculous things, pero diha nila gibase ang ilahang ang authenticity sa ilahang belief o sa ilahang claim. Pero ato makita igala nga ang tinuod yun nga iglesia, tinuod nga
lawas ni Kristo, mao kadto ang mga tao nga nakaposes, no? Indwelt sa balaan ng Espiritu. According sa verse number 5, nag-ingon, kay si Juan, sa Acts chapter 1 verse 5, kay si Juan sa pagkatinuod nagapangbautismo sa tubig, apan sa dili madugay, ang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo. So ato makita gisulti din hinga ang Kristo nga moabot, siya mismo ang maghatag, magbautismo sa tinuod nga magtotoo, maghatag sa balaang Espiritu. Even si Apostle Pablo dito sa Romans chapter 8 verse 9, giklaro niya pagsulti ngon siya, apan kamo wala diha sa unod, kinunua anaa kamo sa Espiritu, kung tinuod man nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo. Ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Klaro gyud. So, dili malibog ang tao, paano niya kilalahon o ilhon kung ang usa ka tawo Christian or dili? Kay ingon siya dinhi, ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Bisan pa kung mo claim siya nga siya Christian, pero kung wala siya nakabaton sa Holy Spirit, dili siya tinuod ng tawag ng Kristohanon. Now, ato makita igala, klaro ka na agi sulti ni Apostol Pablo siya mga magtotoo. The true believers is sealed by the Holy Spirit. Ang silyo sa balang Espiritu anaa kaniya, o ang balang Espiritu nagapuyo diha kaniya according sa Ephesians 1:13. Nagaingon din himaw usab ang mahitungod kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan, mituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na. So, kung imong tan-awon dito sa Romans chapter 8 verse 9, klaro mao gihapon ang gisulti ni Apostol Pablo. Dinhi pod sa 13 ningon busa, gipatikan kamo, gisilyuhan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na. So unsa ang ministry sa Holy Spirit? Siya mao ang nagasilyo, o siya ang silyo mismo. Siya ang tatak, siya ang tato diha sa spiritual heart sa human being nga motuo og nakadawat diha kaniya. Ikatulo, the church mission is the worldwide witness. Ang ato nga mission, ang atong transaksyon, ang rason nga nung naapa ka, naapa ko, nga suppose nagsalig ka kay Kristo, nakadawat ka kay Kristo, ganong wala pa man ka gidala sa langit, ganong naapa man ka sa kalibutan. Ang purpose, naapatay dakong trabaho nga manaksihon, maging witness sa tibuok kalibutan as possible. Depending kung unsa ang tahas, unsa ang imuhang apart sa ministry sa kinatibuk-an. Higala, kitang walay usa ka tawo nga makiter niya ang tanang ministry nining kalibutan na. Every believer na kitay part nga dapat i-play as rule aron ma-fulfill ang kinatibuk-an nga trabaho sa Ginoo. The only thing we need to be submissive and obedient to God's call. Musunod kita, trabaho kita according sa atong trabaho. Sundo na to ang ato ang calling. Kung unsa ang gusto sa Ginoo. Na ato makita that the disciples were trying to figure out when the kingdom would come, but Jesus directed their attention to something different. Of course, bisag kita naman siguro sa panahon sa mga apostoles, concern gyud nato ay nag-ingon siya musaka, mukayab siya sa langit, muadto siya siyang father niya, mubalik siya. Of course, maniguro pod ang magtotoo. Og this time, ato makita nga mga apostoles nagpangutana kan Ginoo, tukuron na ba nimo karon ang kingdom sa Israel? I-restore na ba nimo siya?
Pero unsay ingon ni Jesus Christ? Sa pagkatigom nila, gipangutanan nila si Jesus, Ginoo, tukuron mo ba pag-usab ni ining panahon na ang gingarian sa Israel? So of course, naliguro ang mga magtotoo, no? As what I have said. No, makita si Jesus Christ, yang response. Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon o mga adlaw gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kung kano sa akin ni mahitabo. Sad to say, karong panahon, ang mga tao po naka-focus paghibalo, pag-abot sa pagbalik ni Kristo, which is dili man na mao ang focus, dili na mao ang rason nganong naapatahigala, dili man na mao ang uting kayon kay ngano man gihimo na si Ginoong sikreto ug gani pa gisulti niya, dili mo angay magpakisayod kung kano sa akin ni mahitabo. It's none of our business. Ang atong business, ang atong trabaho, atong purpose nganong niya kita mao ang pag-spread sa gospel as we can. Mao kana siya gala, no? Because God never intended us to be sidetracked by anything else. Even sa pagbalik sa Ginoo mismo, unta dili ta ma-sidetrack ni ana. Kaya nga naman, pag ma-sidetrack ta, sige lang taghangad sa langit. Pero wa na tayo gibuhat sa trabaho sa Ginoo, nagsigang tunganga. No? Christians, ang atong trabaho, padayon pa ta sa pagsangyaw, padayon sa pagpaabot sa gospel as we can, ngadto sa mga katawhan as possible, mintras na apay panahon. No? Taliwala ni ining mga kalamidad, taliwala ni ining mga sufferings sa atong kalibutan karon. We need to continue on doing the work nga gi-entrust sa Ginoo kanato. It's not for us to know the specific time of His return. It's none of our business. It's not to know the specific time of rebuilding Israel's kingdom. Of course, makita man nato ng mga signales, makita man nato na, pero that's none of our business. Dili na mo ang main business nato nga naka-focus lang ta dinha. Unsa to dapat i-focus? Mao ang pag-spread sa gospel. It's not to know the specific time of the end of the world. Nagakahadlok na, matapos na yun ang earth, matapos ng kalibutan, pero wa kay gibuhat, wa kay gitrabaho. Hinumdum mo na ito igala, makalingkawas kita ni ining suffering, ni ining agony sa kalibutan, sa time nga mubalik ang Ginoo. But we need to do the work nga gihatag sa Dios, ang gi-entrust sa Ginoo kanato. Ikaduha, but God wants us to stay in our focus. Unsa man ang trabaho na detect nimo higala o na discern nimo nga trabaho nga gihatag sa Dios kanimo, unsa man kana nasabtan ba nimo, do it heartily, willingly, and honestly. Buhata ang tanan para sa kaybayaan sa Ginoo. Pag-alagad sa Dios, buhata ang dapat, likayi ang dili dapat. Focus on your focus. Focus sa imuhang transaksyon gikan sa Ginoo. According sa verse number 8, apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom o mahimo kamong ako mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, o Samaria, o sa tibuok kalibutan. Ato makita sa verse 8, giklaro ni Jesus Christ ang mission, ang trabaho nga gihatag sa Dios. Ingon siya, mahimo kamong ako mga saksi sa Jerusalem. Nag-refer sa munisipalidad kung asa ka nabilong, no? Sa tibuok Judea, sa imong probensya, sa Samaria, referring to our country, our nation, and sa tibuok kalibutan, referring to other countries or ethnic. Dapat holistic ang atong pagtanaw when it comes to mission. Ana kitay pagpaningkamot nga makaparticipate as possible sa mga trabaho nga gihatag sa Dios kanato. What to expect while witnessing? Unsa man atong i-expect? Witnessing to the Jews meant witnessing to those who held a true religion, but held it for the most part falsely
and unreally. Dili ta tinuod nga religion suppose, pero mali ang paghupot ni ini. Mao ni atong masugatan samtang kita manangyaw, samtang kita mag-preach sa gospel. Witnessing in Samaria meant witnessing to those who had a mixed religion, partly true and partly false, Jewish and heathen. Mao na ato makita, murag tinuod man pero dili piki po siya, no? May pagkatinuod, may pagkapiki. Mix, bantayanan ka na. And we are now in this our Samaria around the world. Murag maglisod gani pag-discern. Kung alang-alang kang Kristohano, di ka ka-discern, uy, extreme naman to. Uy, extreme, no? Both extreme. Dapat balance na klase. Witnessing to the uttermost part of the earth meant witnessing to those who had no real and vital religion at all. Naa kita, masugatan na to kini mga tao nga wa gyud kabalog Biblia, wala kabalog Dios. Ang ilang nabalaan mga naa diha sa mga baliti, sa mga dagkong sapa, naa diha sa kabukiran, naa sa kabatuan, naa sa kakahuyan. Lahi ang ilang gituuhan, lahi lagi saligan, o mauning magklase ng mga tao nga masugatan nato panahon nga maghimo kita sa trabaho. And we need to be aware of that. We are now representing our powerful, our loving, holy, righteous, and a just God. But be careful not to misrepresent Him by our life. Atong timan-an higala nga matag usa ka nato, dili unta kita maka-misrepresent sa Ginoo. We are preaching, we are teaching others that God is love. But paano nato ka nagipakita sa atong actions? No? Hinumdumon nato nga we are now representing our God. So therefore ang atong mga kinaiya dapat mo represent po sa pagka unsa ang pagka-Diyos. No? Makita unta sa atong pagkinabuhi. Ikaw pa, the church founder is not in his throne, is now in his throne, waiting his own time to come and get his own. Mao kini siya. Ang atong founder sa tinuod ng iglesia is tuwa sa langit, o niya mubalikay siya. Wala siya ang atong gisaligan. Ang founder sa tinuod ng iglesia, mubalikay pa siya. Wala pa siya niabot, mubalikay pa siya. So kung naay mga claimants nga sila mauna na siya, delikado na. Kay ang promise sa Ginoo higala sa pagbalik niya, dili kita magpabiling maglakaw-lakaw aning kalibutanan ni. Kuhaon ta niya. In a twinkling of an eye, kuhaon ta niya. So but pasabot, kung tinuod nga nagbalik na ang Ginoo, dapat wala na dinhis kalibutan ng mga tawhana. So kita higala, we still believe and padayon sa pagsalig nga ang Biblia tinuod o ang promise sa Ginoo padayon pang nagakatuman, o ang pinaka-vital nga atong gihulatan mao ang pagbalik sa atong manluluwas. Sumala pa din sa verse 11, miingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi og nagsigig hangad sa langit? Sa dihang human si Ginoong Hesus mingkayab sa langit higala. Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Higala, naghatag ang angel din, naghatag siya og specific sign or ilhanan sa tinuod nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Agiyon siya, si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi, buot pasabot, makita gyud mismo sa mga mata sa tao ang iyang pagbalik. Buot ipasabot higala, kung naay clemens karon nga gisikreto iyang pagbalik, di na mao. Yang tinuod ng pagbalik ni Kristo, makita dayag sa tanan mga mata. Mao kana siya gala. Hinumdumon nato that Christ's coming is definite but surprising, rewarding,
and defeating in nature. Ang pagbalik sa Ginoo, mix ang mahimong impact niya para sa mga nagtuman, nagsunod sa iyahang mga pulong, nagbuhat sa trabaho, rewarding. Para sa wala, nakalimot na, nga naaday mo abutay nga mukuha sa mga Kristohanon, ma-surprise sila, kuratan na sila. And to those are not the believers, katong dili mga tinuod Kristohanon, para sa ilaha kapildihan ang pagbalik ni Kristo. Busa igala siguro agyon na kung mubalik si Ginoong Hesus karon, sigurado ka ba nga di ka makuratan, di ka masayangan sa oportunidad nga imo wa nimong gitrabaho ang imong trabaho, dili kaya kapildi basi kung wa kay tinuod relasyon kay Kristo. Okay? So, ang pagbalik ni Kristo rewarding para sa tinuod nga Kristohanon o nagapangalagad nga matinud-anon o mahigugmaon. Honest diya sa iyahang tubangan. Be sure you really have the Spirit of Christ as bonified member of the true church, which is Christ's body. Siguro hagyot nga ikaw confirm nimo nga naa nagi Holy Spirit diya sa imong kasing-kasing. Kaya kung wala kay Holy Spirit, klaro ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Romans chapter 8 verse 9. Ang walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Siguro hagyot. Ikaduha, ask God to keep you not losing in focus as God's witnesses. Ang atong focus, dili ni ining kalibutan, but mao ang Ginoo o ang iyang pagbalik. Mga lagad ta, magtrabaho tas dapat trabahoon para sa iyang kahimayaan o dili tungod ay rondaygon ta sa mga tao. Ha? Now, ato timan-an ka na igala. Pray to God to make you love and obey Him to the end of your life. Ampuan yun. Kaya na ay daghang mga nag-profess nga Kristohanon, dasig kay sa sugod, ga-aso-aso. Pag-abot sa unahan, aso na lang nabilin ang nag-aso, wala na. Wala na'y nag-aso sa pagpangalagad, no? May pang-aso, nabilin pa. Pero ang nag-aso, nawala na. Hinumdum mo na ito igala, nga ang pag-alagad sa Ginoo, dili lang ni nag-matter paano kita nag-start sa pag-alagad. Kung dili, nag-matter kini, paano kita nagpadayon, paano na ito gihuman ang trabaho nagihatag sa Diyos kanito. Of course, I do believe nga dili na to kinikaya sa atong sarili lamang. Kaya kini uban ang tabang, enablement, protection, preservation sa Ginoo pinaagi sa balaan ng Espiritu nga naa nagpuyo sa ato ang kinabuhi. Higala, hinaot pa nga ikaw gipanalanginan sa pulong sa Ginoo karon. Ania kita sa panahon karon nga malisod, grabe ang mga trahedya, mga circumstances kinabuhi. Therefore, we need to pray for each other. We need to pray for others also. Dili lang atong sarili, atong ampuan, but we need nga mag-inampu. Ay, ikaw, ako, kitang tanan. Labi na niini nga panahonon karon. Nas usahay sa karong panahon, halos tanan, apektado ni ining maong kalamidad. So, let's be focused. Niining tanan ang Dios adunay pagbulutan. Kung dili kita mga kaluya, let's continue on sa pagbuhat sa pwede na ito himuon. Thank you once again sa tanan nagapaminaw karon. Hinaot pa nga ang atong gamahanan ug buhi nga Dios, padayon siya pagpanalangin. Kanatong tanan, mag-aampo kita. Amahan og Dios nga langiton. Salamat sa imong pulong. Salamat sa pagpahinumdom kanamo. Salamat sa pag-correct kanamo. Salamat sa pag-challenge kanamo. Salamat sa tanang butang nga imong gipangbuhat. Salamat sa realization ang imong pulong, buhi, gamahanan o dapat namong tindugan sa ligan o ikinabuhi. This I pray in Jesus' name. Amen.